So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong si Bungal, si Gurang, si Jason Sa, yung may kasong stapa, ay may kaso na naman po ngayon. So, kinasuhan po siya ni General Torre. Okay? Kasi nga po, si Jason Sa po yung nagpakalat ng peking picture na si General Torre daw po ay nasa ospital at malubha na raw po yung sakit. Okay. So yan, actually no, bago tayo magsimula, palakpakan po natin si General Torre. Nakakarami ka na ha. O yan, di ba? At least, merong isang General Torre na talagang pumapatol sa mga fake news peddler. O, sana nga ito dapat yung mga, di ba, ginagaya ng mga ibang mga government officials natin na nagiging biktima po ng fake news. Oh. So ito pakita ko sa inyo ha. So itong nabalita ito from Inquirer kanina, no? Sabi dito, no? Si IDG Chief Torre to file cyber libel. Cyber libel pala yung kaso. 6 years na pagkakakulong na naman ito. Oh, cyber libel raps versus Jason sa vlogger. Okay, yan. Lodi na to, no? So sabi dito, no? Criminal Investigation and Detection Group, si IDG, Brigadier General Nicolas Torre, will file cyber libel complaints against former broadcaster Jason Sa and another vlogger for spreading fake news about him. So, sino yun? O, putang na, kilala ko kung sino yan. Si Bisdak. Si Bisdak. Isama nyo na si ano, pambansang kupal, si pambansang loyal. Yan. Ayan yung mga mahilig magkalat ng fake news eh. Oh. Tsaka yung Jun Abines, o nga pala, isa pa pala. Oh. Demanda nyo na yan ng matauhan. Ayan po kasi no, ganyan po yung maganda. Para po tayo po no, maging responsable po tayo sa mga binibitawan nating salita dito po sa social media. O at least merong General Torre na pumapatol po sa fake news. O, isipin nyo, napaka-unfair nun. Kaming mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon na to, umiiwas kami sa fake news, tapos itong mga hayop na to, walang habas gumawa ng fake news. O, buti na lang meron General Torre. Ayun ang malinaw dito. O, so sabi pa dito ha, ayan to pala. Ito pala yung post ni Jason Sa kung bakit siya na-demanda. O, so sabi niya dito no, nasugod ng nasugod na ang gaba. Ano yun? Ba? Nagsimulang nang magbaba ng kaparusahan ang ama sa mga taong umaabuso sa kapangyarihan at nagmalabis sa mga inosenteng religious missionary ng KOJC. Isinugod sa isinugod sa pagamutan ang isa sa namuno sa pagkubkob sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. Blah blah. So yan, no. So ang naka-post dito si General Torre. Yan, no. Okay. Yan, so malinaw yan. Post ni Jason sa yan. Na sinakyan naman po ito ng mga ibang mga vlogger. So dapat kasi mga kababayan, no. Pati rin po dapat kasi mga vlogger, dapat kinasuhan din po talaga. As in lahat. Dapat lahat. Oh, para matauhan, para magkaroon naman tayo ng maayos na diskusyon. Actually kasi mga kababayan, no, nakakasawa na rin po kasi talaga na para kami nakikipag-usap sa mga sinto-sinto. Di ba kasi yung ginagawa kasi ng mga hayop na yan, magkakalat ng fake news. Pagkatapos makalat ng fake news, pag na-debunk, mag-move on lang ulit. Tapos fake news na naman. Cycle lang kasi po yung nangyayari. At least ngayon mga kababayan na merong accountability na ngayon at kahit pa paano dahil kay General Torre, makakaroon tayo ng maayos na diskusyon. Oh, baka sabihin nyo na naman, pikon. Ginawa nyo yan, fake news yan eh. Oh, si ano pa, ito, si Jun Abines, isa pa to eh. Yan. Ito ano to eh, alam ko retired AFP din to si Jun Abines ha. Correct me if I'm wrong ha. So, ano to, Duterte ano to eh, DDS to eh. No. Sinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalan kaya siya ng mga bulaklak ng Malacanang o baka KOJC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak, di ba? Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba. Kaya mas okay na magpakumbaba at respeto sa kapwa, di ba General Torre, di ba? So ito yung picture po na pinakalat nila. O, di ba? So ito yung So actually mga kababayan, sinagot po ito ni General Torre na hindi daw po siya yan. Yung nasa picture, kamukha niya lang. Mukhang kamukha niya naman talaga eh. Sa unang tingin, mukhang si General Torre nga, ano?
So yan. So ito. So ang isa sa mga sinabi ni General Torre dito, yung yung chin, yung may hati yung yung baba. So ito yung pinakita, no? Ito yung sa ospital, tapos ito yung mukha ni General Torre. So walang hati sa baba. Di ba? Okay. So ngayon, ito merong interview dito si General Torre. So panoorin natin. Okay. Ano ba? Ito, sige, panoorin natin to. Yung photo nyo na yun, na parang nasa hospital bed. Ano yung situation? Hinahanap ko yung hospital na yun eh. Kasi guwapo ko rin ha, divided chin. Tapos maskulado pa. Pogi eh. So hindi totoo yung photo na yun? No, that's a fake photo. Photoshop yun. Hindi talaga totoo. Photoshop. Photoshop. Okay. Di Photoshop or kamukha niya, no? Parang gano'n, no? Ewan natin. Connected pa rin yun sa Kibuloy operation. Well, halo-halo na ngayon eh. Iba-iba na ang pinanggagalingan ng mga attacks. Actually, yung maganda kasi dito sa ginawa ni General Torre, yung mga vlogger na bumabakbak sa kanya, iiwas na banatan siya ng fake news. Actually, itong mga government officials naman natin, kapag to binatikos naman natin to, na constructive yung criticism natin, hindi tayo kakasuhan ng mga to. For example, sabihin ko na si General Torre, babagal-bagal kumilos sa trabaho. Diba? Ayun, hindi libelous yun. For example, si General Torre nakasuhan, for example lang, nakasuhan, sangkot sa droga. So, pwede ko i-content, si General Torre merong kaso sa droga. So, hindi libelous yun. Ang problema kasi dito sa mga DDS, mga kababayan, gawa ng fake news na may sakit si General Torre. So, ang magiging epekto kasi nito, yung mismong si IDG mismo. Kasi lalabas dito, no, na meron tayong isang unhealthy na si IDG dahil si General Torre ang namumuno. Diba? At even doon, masyadong personal po yung banat. Ako naniniwala naman ako kung totoong na-hospital si General Torre, hindi rin magdidemanda yan eh. Tingin ko lang continue natin. Personal attacks against me, against the organization in general, against the government in general. Diba? Sabi ko sa inyo, diba? Apektado yung personal na buhay niya, pati rin po yung CIDG mismo. Diba? Halo-halo na ngayon eh. Iba-iba na ang pinanggagalingan ng mga attacks, mga personal attacks against me, against the organization in general, against the government in general. Pero sa akin, on the personal note, nakita ko iba-iba na eh. Dahil, well, siyempre, I'm one of the personalities na talagang nakikita nila na nagpa-file ng kaso against sa kanila. So, yun din. Correct. Ayan lesson learned yan Lesson learned yan. Doon sa mga government officials na nangangako, nakakasuhan daw yung mga vlogger last year. Hanggang ngayon walang kaso, so nasa na kayo? Di ba si General Marbil? Nangako dati yan, nakakasuhan si General Macanas. Ano nangyari, di ba? Nagpa-presscon lang pero hindi naman kinasuhan. Ulitin ko lang kasi gusto kong ipamuka sa mga mukha ninyo na huwag kayo magpapapresscon nang hindi nyo gagawin. Buti pa nga itong si General Torre ginawa niya muna, nagkaso muna bago nagpa-presscon. Ito si General Marbil dati. Marbil or Acorda? Acorda ata, no? Yung nangako nun na pa-filean ng kaso si Macanas. Nasaan na yun? Nagpa-presscon ka pero hindi mo naman ginawa. Isa pa si Secretary Boying Rimulya. Ang sabi niya, kakasuhan niya yung mga banateros. Dahil doon sa pag-interview niya kay Banat, sa pag-interview nga nila kay Bantag. Nagpa-presscon muna pero hanggang ngayon wala pa rin kaso. Di ba? So, well, at least ngayon, kasi kung kinakasuhan nyo na yung mga vlogger na yan, matatakot na po gumawa ng fake news yan. So, dapat po matuto po kayo dito kay General Torre. Hindi naman masama mag-file ng kaso kapag alam mo naman na nilabag yung constitutional rights mo. Hindi naman masama mag-file ng kaso eh. Ang masama dito, yung mag-file ka ng kaso nang walang grounds. Yung trip mo lang. Parang yung ginawa ni Duterte kay Laila de Lima. Nag-file ng kaso, ginawa ng grounds. So, anong ending? Ayun ba, nakalimutan nyo na ba yun? Di ba kayong mga DDS? Gawain ni Duterte yan
Nagpa-file ng kaso pero wala namang grounds. So, hindi ba nila kayo nahiya doon? Oh. Ito malinaw 'to, fake news 'to, eh. Oh, so kailangan lang talagang filean ng kaso 'tong mga 'to, itong si Jay Sonsa. Oh, continue. Siguro ang Kailan sir yung file niyo? tatapusin lang namin tong bukas kasi may congressional hearing. Wednesday may puno rin ang Probably araw next ko. week So ready na actually ang Okay. case. Kailangan ko na lang dalhin sa DOJ at So ngayon may affidavit na siya. Oh, at least 'di ba? May affidavit na nakapagsalita. Saka siya nagpa-press con, oh, 'di ba? i-file sumpaan sa harap ng How piskal. many individuals sir? How Dalawa many? muna. Dalawa. Dalawa So you muna. mentioned Dalawa muna. Dalawa muna. Hindi dapat damihan mo na. Oh, parang siguro malamang sample lang 'to. Parang malamang statement lang ito na sige, tuloy niyo 'yan. Kakasuhan namin kayo. Marami 'yan, marami nagkalat niyan. Oh, isama mo na sila sila Bisdak, si Pambansang Loyal, si Joey Mabaho, 'di ba? Si KLC kasama ata, nag-post din ata ito. Si Crisette. Oh, yan kasi, no? Yan, buti nga sa inyo. At sana makulong kayo. Ayun lang yun. Oh. So yun mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito sa pag-file nga po ng kaso ni General Torre. So sa tingin nyo ba, deserve ba ito? Or okay ba sa inyo ito? O baka may DDS dyan na magbabanggit na bakit masyadong sensitive si General Torre? Actually, hindi ito pagiging sensitive, eh. Ito po ay usapin kung ano ang tama at kung ano ang dapat. Gumawa kayo ng isang criminal act, so dapat meron kayong criminal liability sa pamamagitan po ng criminal charges. Gano'n lang kasimple yan, di ba? Kaya pati sila Jojo de Guzman yan, kaya kasuhan yung mga puwakan ng inang mga yan. So yun mga kababayan, so dyan po sa Team Replay, syempre pa-like po, subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.